Itong panipsip sa kanyang sa water. Hello everyone, ako nga pala si Jan sa mga hindi po nakakakilala. Kamusta po kayo mga kapur parents at saka sa mga nagpaplano mag-alaga ng aso? At ngayon nga, 60 days na nabuntis si Rabia. Possible manganak na siya ngayon. February 18 po ito. So kailangan ko na talaga i-assemble yung lugar kung saan siya manganganak. Pero bago tayo mag-assemble ng fence niya, kailangan ko muna tong i-disinfect yung kanyang lugar, especially itong sahig. Kailangan natin sabunin and then alnawan. So ginagamit ko pa lang pang disinfect yung nabili kong shampoo sa may Shopee, meron din sa TikTok na tig 100 plus lang na 1 galon. So after natin to lilinisin, aayusin naman natin yung mga pens na nabili ko dati. So yung gamit kong pens dito matagal-tagal na rin nung nabili ko to. Nung unang anak pa ni Rabia, gamit ko na tong mga pens na to. Medyo kinakalawang na nga eh. At alam nyo ba guys, sa pens na to, ang advantage nitong pens na to is pwede mo siyang i-assemble na ayon sa gusto mo. Kung gusto mo pataasin, kailangan marami kang pens. Kung pwedeng yung 1 layer lang, lalo na kapag mga puppies pa lang, is yung 1 layer pwede na to kasi hindi na makakalabas yung mga puppies kapag newborn pa naman. Pero ang disadvantage kasi nito guys, sobrang hindi siya stable kasi namumove siya ng mga adult dog. So kapag lumaki na yung puppies, kailangan nyo talaga ng stable na pens. Ito kasi guys, kailangan nyo pa ng loop locks, kailangan nyo talaga masecure na hindi maglalaglagan yung mga pens or maghiwa-hiwalay kasi nga tinutusok-tusok lang to. Kailangan nyo rin siya gawa ng paraan para madikit sa floor o kaya kailangan nyo itali para hindi siya mag-move ng mag-move. Yun yung disadvantage nito. Ang maganda lang nito is pwede mo pataasan. Pwede to sa mga pusa, lalo na kapag marami kayong pusa. Basta i-secure nyo lang yung durability. Kailangan talaga matibay yung pagkakagawa ninyo ng fence na to. So guys, ito na pala yung mga hinanda ko sa panganganak ni Rabia. So normally lang guys, nakabahan kayo kasi hindi nyo pa alam yung mangyayari talaga. And hopefully sana maging okay, mabilis lang yung panganganak ni Rabia. And pangatlong anak niya yata to ni Rabia. 4 years old na si Rabia. So 3 times na siyang manganganak. At ipapakita ko sa inyo yung mga hinanda ko para kay Rabia. So naka-ready na rin ako pati yung lugar niya kung saan siya manganganak. Importante kasi na hindi siya ma-stress at hindi siya maaliga kasi baka buhat-buhatin niya yung puppies niya kapag ganun yung nangyayari kapag naaligaga yung aso or feeling nila hindi safe yung puppy nila, binubuhat nila tapos tinatago nila kung saan nila dinadala. So ang ginawa ko, ilagay, ayan. So nag-disinfect na rin ako ng sahig. Tapos ito naman guys yung mga hinanda ko. Napaka-importante kasi guys ng tissue. Kung meron kayong tissue na malaki, yung mas malaki rito, yung towel tissue yung tawag doon. Mas maganda kasi maka-absorb yun ng puppies. Pero maganda, okay na rin to. Para kahit paano hindi naman sayang yung tissue. Yan. Mura lang to sa sa TikTok. Mura lang to guys. Yung 100 plus lang yata to. Tapos 10 piraso na. Ayan. Tapos ito na, buti na lang talaga nakabili na ako ng Enmilac at saka ng calcium para sa kanya kasi ito yung papainom natin pag nanganak na siya, pag nagpapadedi na, ipapainom natin sa kanya. I-stop na natin yung puppy OB. Ito guys, nabibili pala to sa Mercury Drugs. May maliit nito, may malaki rin. Depende kung anong gusto nyong gamitin, pero pwede rin yung maliit as long na masasak nyo yung tubig sa ilong niya at saka sa bibig ng newborn puppy. Kailangan din natin ng sinulid. Kailangan natin talian yung kanyang pusod. Depende na lang guys kung gusto nyo talian. Pwede rin yung iba hindi nagtatali pero mas gusto ko kasi yung nakatali para feeling ko kasi mas safe na may tali at saka gunting. Ayan, pangputol natin ng pusod. So kailangan mas okay sana yung hindi matalim yung dito para walang matutusok, pero kailangan na matalim yung gunting para mabilis lang maputol yung pusod. So ito yung mga hinanda ko. Of course kailangan din natin ng maraming, may towel tayo para dun
manganganak yung alaga nating aso. So ayun yung mga hinanda ko para kay Rabia. Dahil ngayong guys ay 60 days na ni Rabia ngayon. So tinitignan-tignan ko siya kasi ang aso kapag hindi na kumain yan, ibig sabihin may chance na manganak yan. Tapos mapapansin nyo sobrang hinihingal na parang gano'n na. Palakarin nyo lang sa loob ng bahay nyo, tapos hayaan nyo siya magpupo kasi ibig sabihin nililinis niya na yung puwerta niya, iihi na rin ang iihiyan. Tapos yun nga, ibig sabihin nagli-labor na yung aso nyo. So kailangan nyo lang talaga maging aware, kailangan active yung utak. Yung kaba, normal lang talaga yan, yung kabado. Kahit naman yung mga magagaling na or matagal na nagpapaanak, kinakabahan pa rin yan, lalong-lalo na yung mga baguhan talaga sa panganganak. So kailangan lang maging aware kayo. Sana nga si Rabia, kung manganak siya ng umaga kaysa sa madaling araw. Mahirap kasi kapag madaling araw, walang bet. Pero kapag umaga, maraming bet na bukas. Yun yung maganda dun, guys. At ito nga mga kapango, si Rabia ay binigyan ko ng pagkain. I-check ko kung kakain siya or hindi. Sa mga hindi po nakakalam at first timer pa lang na may poor parents na may buntis kayong aso na malapit na rin mga nakatulad ni Rabia, kapag ang aso ay hindi na po kumain, possible na malapit na siyang mag-labor. Pero kapag kumain pa to, baka bukas or sa mga susunod pa siya manganak. Kaya nung nakita ko kumain pa si Rabia ng marami at least naubos pa niya, makakatulog pa ako nito. Sabi ko nga baka bukas pa, pang 61 days niya manganak. Kaya kailangan talaga, babantayan ko rin siya every 1 hour, every 2 hours, kine-check ko kung manganganak na ba siya. Kasi kailangan mo rin talaga i-monitor kapag ganitong malapit ng manganak yung aso nyo, baka biglaan siyang mag-labor. So guys, kailangan, meron din dapat kayong yellow bulb. So yung ganito guys, nabili ko lang to sa TikTok, ito. So mas maganda kung meron kayong lamp na kiniklip kasi mas safe yun kumpara sa ganito. Ayan. And itatry ko nga rin yung old na lamp ko, baka meron pa ako noon kasi yun yung gamit ko before kila Marie na clip. Hinahanap ko lang, hindi ko alam kung saan ko nailagay, kaya napabili ako ng ganito. Ayan guys, so ito pala guys yung clip lamp na tinatawag. Ayan. So I suggest ito yung bilhin nyo. Mas maganda kasi to, tsaka mas safe kapag sa puppy. Ang gamit kasi nitong yellow bulb, of course, para naman mainitan yung mga alaga nating newborn puppy, para hindi sila magkasakit, para hindi lamigin. Yun yung purpose nito, para mabilis din sila lumaki at saka mag-grow. Kaya dapat meron kayong lamp. Ginagamit ko lang to kapag gabi. Kapag umaga, pinapatay ko na. Especially kapag mainit sa lugar nyo, huwag nyo na lagyan ng lamp kapag umaga. Gabi lang kasi, gabi lang naman sobrang lamig, diba? Especially pag madaling araw. Kaya kailangan talaga ng yellow bulb sa mga puppies natin. At itatry ko nga rin to guys kung gumagana pa yung lamp na spare natin, pati yung yellow bulb. Buti na lang talaga guys gumagana pa, para hindi na tayo bibili ng panibago kasi nagtitipid nga tayo. At ito pala mga gamit kong to, gamit ko pa to yung lamp, matagal na to sa akin, kila Champi ko pa to gamit at buti na lang tumagal. At ngayon naman kay Marie, tsaka kay ito naman sa mga future puppies natin, buti na lang talaga naitabi ko siya at magagamit ko pa siya. So after ko ulit siya gamitin, itatabi ulit natin para magamit pa natin sa mga susunod na araw. Mahal din kasi to guys, 200 yata ang isa nito sa Shopee or Lazada ko to nabili kung hindi ako nagkakamali. Very easy naman kasi talaga siya gamitin, i-clip mo lang tapos maiinitan na yung mga alaga nyong puppies. So buti na lang talaga, ayan, gumana pa talaga siya. So magagamit pa natin siya sa mga puppies natin. So guys, yung magiging setup niyan, ayan. Tapos lalagyan ko na lang ng tela dito. Tapos ayun yung ilaw. So ganyan lang guys. Good morning. Ika 61 days na ng tiyan ni Rabia. Papakita ko sa inyo guys si Rabia. Rabia, baba dyan, Reker! Makulit talaga to si Reker eh. Buntis, naglalaro pa. Oh, gusto niya hagis ko yung hanger, tapos ayaw naman bitawan. Maglalaro nga tayo. Oh, kulito. Ay, maglalaro ka.
Alam mo, hahagis ko yan doon guys ha. Akin na. Gusto niya kasi maglaro. Yun na, kunin mo na doon. Hibu. Akin na. Akin na. Akin na. O, kunin mo ulit doon ha. Pag kumain pa si Rabia, hindi pa siya manganganak ngayon. Ika 61 days yan na. Oh, Rabia. Kumakain pa siya eh. Mag-play ka na dun, Reker. Sobrang laki na ng tiyan niya. Ang ingay ng mga alaga natin. Ito si Reker nandito. Ang ganda ng kulay ng balahibo ni Reker eh. Ano kulay ng balahibo mo, Reker? Reker. Rabia dito. Rabia. Hindi pa rin siya nanganganak guys. Ayan, papakipalakad-lakad ko siya rito sa loob ng bahay. Ibigay ko sa kanyang calcium ngayon. Ayan. Ito na yung binibigay kong calcium. Pero pag nagpa-daddy siya, ito na yung kanyang magiging calcium. Ito yung hinanda natin. Meron tayong Nutrical at saka Enmilac. Rabia, ubusin mo na to. Kagaling na kumain din siya, nag-check ako. Every 30 minutes ako nag-check sa kanya. So guys, ayan guys yung tiyan ni Rabia. And 62 days na siya, hindi pa rin siya nanganganak. Ayan o, sobrang bilog na. Ayan. Kailan ka ba magle-labor? Ayan o. So, yun yung update ko ngayon sa inyo guys about sa ating alagang si Rabia. Mga 62 days niya. So, hopefully sana mamaya or bukas mga anak na siya. At sa mga bago pa lang dito sa ating YouTube channel, maraming salamat po sa mga nagla-like, nagko-comment, at saka subscribe, bagong subscriber, at saka yun, nag-share. So, maraming salamat. At yun nga yung promise ko, soon, kapag naging maayos na yung ating alagang aso na si Rabia, magkakaroon tayo ulit ng puppy giveaways. Antayin nyo lang yan guys. Kapag naka-reach tayo ng 100k subscriber dito sa aking YouTube channel, 2 puppy yung ipamimigay natin. Pero kung hindi, mamimigay pa rin tayo ng 1 puppy. So yun, kaya gawin nyo guys, i-hit nyo na yung 100k natin. Tulungan nyo ako ma-hit yung 100k para makapamigay tayo ng 2 puppies. At saka kung meron kayong question or suggestion, i-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page na Shih Tzu Paw Family. Doon minsan ako nag-update sa mga alaga nating aso, nagpo-post. Tapos sa mga pumupunta rin ako ng mga pet tiangge. Kaya nag-update ako ng presyo kung ano nga ba yung pwede nyong alagaang aso sa mga pet market katulad ng Pasig, ng Grotto, ng Bukawi. So, yun yung mga pinupuntahan ko. Nag-update ako ng mga, mga alagang aso. So, yun lang guys. So, kung meron kayong question, suggestion, mag-comment lang kayo dyan sa ibaba. Kung bakit ba kayo dapat ang mapili ko, mabigyan ng puppies, kaya nyo bang alagaan yung puppy na ipapag-giveaway natin. So, mag-comment lang kayo dyan at mag-like at mag-share. So, yun lang guys. Thank you for watching at see you on my next video guys. Bye-bye.